Ito naman ang isyong pumutok ngayong araw na nangangailangan ng ating agarang reaksyon. Kahit hindi sumipot si Janet Lim Napoles sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kanina, nakasentro pa rin sa kanya ang naging usapan. Sa pagsisiwalat ng mga bagong testigo, maliban sa pakipagsabwatan ni Napoles sa mga mambabatas, lalong lumilinaw na napakalaking pera ang nakulimbat umano ni Napoles mula sa pondo ng bayan gamit ang mga peking NGO na itinatag niya. Nihila namin kasi malalaki yung bag. Tapos dinala na namin sa kwarto. Tapos pag hindi na kasya doon sa dinadala kasi namin, nilagay namin sa gilid-gilid ng kwarto. Pag sobrang madami na, pinalagay nila sa bathtub. Mga perang ginamit naman daw niya ang pambili ng mga mamahaling gamit at sasakyan. Pera para mamakyaw ng napakaraming bahay at lupa. Discovery 2502, Eastwood, yung tinitiran po na ni Benhar. Sa Apo Bay po, meron po kaming 6. Discovery 2504, Discovery 2501, Bulacan 2, Pandi Bulacan, yung isa, Bukawi Bulacan 2, Apo Bay pa po, meron pang 2. Tapos po sa isa pang real estate na binuo din po ni Miss Napoles, yung JCLN Real Estate Development Consortium. Meron po kaming lupa na binili sa BF Homes Parañaque. 2 pong property, kalahating hektarya po yun. Sa Apo Bay po 4, sa C5 po 2. Yung pong dating address ng POPDF. Tsaka po dun sa Tandang Sora, meron din pong property doon na binili. House and lot na rin po yun. La Roca property nga po, yun sa Nara and Magallanes. Ang property naman po niyang personal, yung sa Binyan, 2. Santa Rosa, 2. Lupa lang po. Discovery 2502, sa mag-asawa po. City Land, sa kanya rin po yun. Meron po siyang unit doon na City Land. JCLN Global pa po, meron pong 2 Empire, 1 Eton. Ang Beaufort po, ongoing po sa ang ano nito ang amortization. Tapos sa Kidapawan po 6, Kidapawan North Cotabato. Sa Antipolo, meron din po kaming 4 na tenant doon na nakuha din po. Tsaka yung Primea na 2 unit. Tsaka yung Dakota po na 6 na unit, 804 hanggang 809 plus isang ground floor. Dagdag pa ni Sula, simple lang ang paraan ni Napoles para itago ang yamang ito. Yung mga resibo ng mga NGO, kasi minsan may mga resibo po na mga peke rin na pinapagawa si Miss Janet Napoles. Kasi po yung mga original na BIR na resibo, hindi po niya ginagamit. Ang mismong tiyahin ni Napoles sa si Gertrudes Luy, ina ni Ben-Hur, pinatotohanan ng walang ganitong yaman ng pamilya noon. Yung year na yon, hindi pa sila masyadong mayroon silang pera. Saka yung bahay pa nila, hindi pa gaanong palaki. Sa Laguna yon sila nakatira. Ang bahay na tinutukoy ni Gertrudes ay ang lumang bahay na ito na matatagpuan sa isang subdivision sa Binyan, Laguna. Nandito tayo sa Maria Teresa Street sa Binyan, Laguna, dahil gusto nga natin puntahan yung mga sinasabing naging properties ng mga Napoles. Isa ito sa mga notable na bahay ng mga Napoles kasi kung titignan naman po ninyo, talagang pink na pink. So sa ngayon, mapapansin ninyo, mga kapatid, na parang abandoned na siya at wala ng tao. Pero matagal nang sarado ito at wala nang tumitira. Dito rin una nag-cruise ng landas ang magkakamag-anak na Napoles at Luy. Ayon nga kay Ben-Hur, nung siya nasa elementarya, mga grade 3, ay nakitira sila ng pamilya niya dito sa pink house na ito. At doon niya nga napag-isip-isip doon sa kanyang pagkikwento na nung panahon na yun, napakasimple pa ng buhay ng mga Napoles. Pero kahit na pinupukol ng panibagong mga bintang si Napoles, hindi niya pa rin ito masasagot ng harapan. Hindi kasi pinirmahan ni Senate President Franklin Drilon ang sabpina para dumalo si Napoles sa Senado at harapin ang mga nag-aakusa laban sa kanya. Nagpadala na raw kasi ng sulat ang ombudsman kay Drilon na nagre-rekomendang wag munang padaluhin si Napoles sa hearing dahil hindi raw ito makakatulong sa kasong binubuo nila. Ang paglalaban dito ay ang kapangyarihan ng Senado na nagmumula sa konstitusyon
at ang kapangyarihan ng ombudsman na determinahin kung ano ang mga kasong isa sa publiko o hindi na ayon lang sa isang batas. So, konstitusyon at batas, sino dapat ang manaig dyan? Dapat manaig ang konstitusyon. Magkaiba naman daw ang investigasyon ng Ombudsman sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee na in aid of legislation na hiwalay sa kaso. Ngayon lang daw kasi nangyari na napigilan ang paghaharap ng isang testigo o akusado sa komite dahil sa rekomendasyon ng ibang ahensya ng gobyerno. Dati-dati, ang history ng mga Blue Ribbon Investigation, sino na ang natawag nila? Mikey Arroyo, isang malaking tao. General Garcia, isang malaking tao. Napakamalalaking tao, napipilit nilang legal through a subpoena na mag-attend ng Blue Ribbon Committee hearing. Pero ito, si Napoles. Sino naman si Napoles? Kaya nga, hindi mo maiiwasan na mga tao magkakaroon ng mga pag-iisip at haka-haka. Teka, baka nga may tinatago. Ang hindi pagpirma ni Drilon sa papeles na dapat sana'y magpapatawag kay Napoles para masuri ng komite ay nagpapakita raw ng kahinaan ng liderato ng Senado. Lumalabas sa social media ngayon, kinakastigo ang Senate President na sabi, bakit nung hindi ka pa Senate President, you were willing to clash with the other branches of government just to impeach Corona? Why is it that when you are now the President of the Senate, why are you so worried about clashing with constitutional bodies? So parang walang consistency sa position. Kaninang umaga, tila may ibang pahiwatig na ang abogado ni Janet Lim Napoles. Mukhang naiipit na sa gitna ang kanyang kliyente. Kaya naman malaki raw ang tsansa na magsasabi ito ng totoo sa oras na maiharap sa Blue Ribbon Committee. Yes po, pag naka-detention ka at ang kausap mo the four walls of your room. Alam mo, sa gabi, linalak pa siya sa kwarto niya, no? If she can escape, no? I think you're in touch with your mortality. So everybody is saying we did not participate there, our signature is forged. Ibang usapan na rin daw na nadadamay na ang mga anak ni Napoles. Hindi alam po ng public is pati yung mga anak niya, walang ATM. Hindi pa man si Napoles mismo ang nagsasabi, pero aminado mismo si Kapunan. Malalim ang anomalya kaugnay ng PDAP scam. Can your client confirm this na lahat naman sila pasok dyan sa ganyang kalakaran? Halos lahat. Halos lahat po. Para sa maalam sa batas, ang pinakamabisang paraan pa rin para maitama ni Napoles ang lahat ay ang magsalita. Nakasalalay sa mga nag-iimbestiga, sa mga tao, sa ombudsman ngayon, at pati na rin sa Blue Ribbon Committee, at pati na rin sa ating lahat mamamayan na talagang tuunan ito para nga tayo ay umusad na. Ang investigasyon ng PDAP sa Blue Ribbon Committee ay makasaysayan sapagkat ang mga pinararatangan dito ay mga malalaking opisyal ng ating bayan. At ang sangkot dito, ang kaba ng bayan na di umano'y nilulustay ng iilan. At kung hindi makukumpleto ang mga investigasyon dahil sa mga teknikalidad tulad nito, mukhang mahihirapan tayo ungkatin ang katotohanan sa likod ng napakalaking anomalya sa ating gobyerno. Ako po si Jovi Francisco, nag-uulat para sa Reaksyon. FYI mga kapatid, for your information. Ilang linggo bago pa man naisampa ng National Bureau of Investigation ang kaso tungkol sa PDAP scam sa ombudsman laban sa 38 personalidad, 6 sa mga akusado ang nakaalis na agad ng bansa ayon sa record ng Bureau of Immigration. Ang mga ito ay sina Attorney Jessica Lucila Gigi Reyes, dating Chief of Staff ni Senador Juan Ponce Enrile, Ruby Tuason, kinatawan ni na Enrile at Senador Jinggoy Estrada, dating Technology Resources Center Director General Antonio Ortiz, dating TRC Deputy Director General Dennis Cunanan, Nemesio Pablo Jr. na namuno ng Agri and Economic Programs for Farmers Foundation Incorporated at si dating Agusan del Sur Representative Rodolfo Plaza.
Aminado naman ang Department of Justice na wala silang magagawa sa ngayon para maobligang bumalik sa bansa ang mga akusadong ito. Maghihintay pa kasi sila na maisampa ng Office of the Ombudsman ang kaso sa Sandigan Bayan bago pa man makahiling sa korte na mag-issue ng whole departure order. Sa pag-estima ni Ombudsman Conchita Carpio Morales, hindi na aabuti ng 1 taon bago nila maisampa sa Sandigan Bayan ang kaso laban sa mga sangkot sa PDAF scam. Pero maisampa man, walang kasiguruhan na maaabot pa ng kamay ng batas ang mga nakaalis na, sapagkat ang paghahabol sa mga taong may kaso na nakaalis ng bansa ay maaari lamang gawin sa pamamagitan ng proseso ng extradition. Sa kasalukuyan sa mahigit 170 bansa sa mundo, 10 lamang dito ang may extradition treaty sa Pilipinas. Ito ay ang mga bansang Australia, China, Canada, Hong Kong, Indonesia, Korea, Micronesia, Switzerland, Thailand at United States of America. Mahaba rin ang proseso ng extradition. Magsisimula ito sa request ng Department of Justice upang ma-extradite ang taong kinasuhan sa Pilipinas sa pamamagitan ng isang petisyon sa korte ng bansa kung nasaan ito. Saka palang magsasagawa ng pagdinig ang foreign court kung papayagan ang extradition. Napakalaki ng perang nawala sa kaba ng bayan dahil sa PDAF scam at gugugol pa ng maraming pera at panahon upang tuluyang makasuhan, mahatulan at maparusahan ang mga nagkasala. Kung walang magsasabi, walang mangyayari. Ang opinyon mo, pinakikinggan, pinag-uusapan dahil ang bawat balita may katumbas na reaksyon. Ako po si Lucy Cruz Valdez. Magandang gabi po sa inyong lahat.